Ito mga kapinta, gagamit ako ng, ng lacquer spot putty. Tsaka tong lacquer thinner. Tsaka tong lacquer primer surfacer. At tsaka ng punching compound. Bale magtitimpla ako ng spot putty para sa pagmasiya sa pipe chase cabinet. Kukuha lang tayo ng malinis na lata para pagulawan ng spot putty. Bale yan ang una kong nilagay, yung spot putty na yan. Tatansyahin lang natin kung gaano karaming gagamitin ng spot putty para hindi siya umapaw. Bale ang ginawa ko dyan, medyo 1/4 lang ng spot putty yung nilagay ko dyan. Pagkatapos natin lagyan ng spot putty, lalagyan na natin ng punching compound. Bali ang paglagay ng punching compound, dapat balance yan. Halimbawa sa litro ng spot putty, ang dami ng punching compound mga 1 kilo para hindi sa masobra. Kasi pag yung sobra sa sa punching compound, parang siya, puputok siya pag pinahid mo na siya. Kaya dapat balance lang yung paglagay natin ng punching compound. Dapat talaga balance yung paglagay natin ng punching compound at saka spot putty. Kasi pag nasobrang sa spot putty, may hirap lihain. Pag nasobrang naman sa punching compound, pag pinahid mo, nagbibitak siya. Tapos pumuputok pa yung iba. Ang primer surfacer para saan para hindi siya mag-crack. Kaya nilalagyan ko ng ganyan. Pag nagtitimpla ko ng spot putty, nilalagyan ko ng primer surfacer. Tapos, tsaka lacquer para medyo malabnaw siya. Yan, ganyan lang gawin sa paghahalo ng pagtitimpla ng spot putty. Dapat haluin natin mabuti. Kailangan wala siyang lalabas na punching compound yung parang powder niya. Kailangan halong-halo siya para pag pinahid natin hindi lalabas yung parang yung pinakapulbos niya yung punching compound. Depende lang sa inyo kung halimbawa kung anong kulay yung gagawin yung papayaran nyo na kahoy. Kasi yan, kulay itim yung pinaka-finish niya kaya nilagyan ko siya ng kulay itim para pag pinahid ko doon sa pinakang plywood niya, hindi na ako mahirapan magabol ng kulay. Kaya nilagyan ko siya ng kulay itim para medyo mag-dark siya.